Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at mga nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa mga kapatid pong pari, kay Father Jonathan, kay Reverend Marion at sa aming pre-deacon na si Joshua, natural ang ating rektor sa Pambansang Dambana, si Father Jade. Maraming pong salamat sa paanyaya niyo sa akin dito sa ating pagdudubina sa ating patron. Pumalakpak po ang lahat ng may deboto sa ating patron. Ibig ko sabihin, deboto po kay San Juan Bautista. No? Mga kapatid, ang sabi ng Ebanghelyo sa ating pagbasa ngayon, huwag daw po tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Totoo naman po yan. Hindi tayo nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Sapagkat mayorya ng mga Pilipino dito ay wala pong naiipon. Lahat po ng minimum wage earner ay hindi po nakakaipon. Tama po ba? Lahat po ng minimum wage earner na ang kinikita ay 645 ay hindi po nakakaipon. Bakit? Magkano po ang upa sa bahay? Mga 4,000, 5,000, 6,000. Yan po mga upa. Tapos, magbabayad ka po ng bills. Kuryente, tubig, internet, at meron po tayong pabaon sa ating mga anak. Yung 16,000 o 17,000 na ating sahod tuwing 15 at 30, wala pong natitira dyan. Tama po ba? Walang natitira dyan. Kaya po naghahanap buhay din ang ating mga nanay. Sa madaling salita,
ang pangkaraniwang Pilipino na nagtatrabaho dito sa ating bayan, na mayorya ang mga mahihirap, ay hindi po talaga nakakaipon. Ano pong ibig sabihin ng ating Panginoon na huwag mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa? Mga kapatid, pero kahit hindi tayo nakakaipon, meron tayong mga kapatid sa pananampalataya na kahit wala silang ipon dito sa lupa, sinisikap nilang maging mabuting Kristiyano. Sinisikap nilang maging mabuting Katoliko. Naalala ko ang isang kapatid sa isang parokya na si Beron, pagkatapos niya pong magtinda ng mga merienda sa hapon, kapag naubos niya na po ito, ang gagawin niya kapag gabi na, siya po ay pupunta sa pamayanan para magpadaloy ng bahaginan o bahaginan ng salita ng Diyos, yung BEC na tinatawag. Naalala ko rin ang isang aming volunteer sa National Shrine ng Our Lady of Loreto. Pagkatapos niyang mamasukan sa isang bahay dito sa Sampaloc, siya po ay tutuloy sa simbahan para maglingkod sa aming dambana. Mga kapatid, para sa kanila, tunay nga na wala silang naiipon. Pero mga kapatid, malinaw sa kanila na ang tunay na kayamanan ay walang iba kundi si Jesus. Bakit po naging tunay na kayamanan si Jesus? Hindi ho ba sinasabi ng mga matatanda, mag-ipon tayo para sa ating kinabukasan? Practical po yun. Wala pong masama doon. Pero sabi ko nga sa inyo, mayorya ng mga Pilipino hindi nakakaipon. Pero mga kapatid, kaya tayo naghahanap buhay para sa kinabukasan ng ating pamilya. Pero meron pa tayong isang kinabukasan. Ang isa nating kinabukasan, mga kapatid, ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. At kapag hindi natin ginawa ang mga mabubuting gawa, hindi tayo naging makatarungan, hindi tayo naging mapagmahal, hindi tayo naging mapagmalasakit, natitiyak ko sa inyo na wala tayong kinabukasan. Wala tayong kinabukasan sa kabilang buhay. Mga minamahal ko mga kapatid, ang Diyos ay hindi bangko na dapat tayo ay mag-ipon. Hindi po bangko ang Diyos na kung saan may mga ledger. At doon sa ledger na yon, mga kapatid, makikita mo, i-check ni Jesus. O ito, marami nang nagawa ito. Nakabutihan. Ito nagbigay sa Quiapo. Ito nagbigay sa Loreto. Ito nagkawang gawa. Check. Ito naging maayos. Naging mapagmahal. Sa kabila namang ledger, marami pala siyang nagawa. Marami pala siyang hindi nagawa. Kaya sa bandang huli, mga kapatid, may utang pa siya. Hindi po ganon ang Diyos. Sabi nga ni San Pablo, ang nais ng Diyos, lahat tayo ay maligtas. Hindi po kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng merito. Ang kanyang pag-ibig, ang kaligtasan, ay malaya niyang ibinibigay sa lahat. Sabi nga po mga kapatid, ang araw at ulan ay pupapatak sa lahat ng uri ng mga tao. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo dapat mag-ipon. Ang dapat nating gawin, ibahagi ang pag-ibig ni Kristo. Na siyang tunay na kayamanan. Ang dapat po nating gawin, ibahagi ang pagmamalasakit ni Kristo. Hindi dapat ipunin. At lalong hindi tayo dapat mag-ipon ng mga sama ng loob. Hindi tayo dapat mag-ipon o magkimkim ng mga galit sa ating puso. Ang dapat nating itanim, pag-ibig, pagmamalasakit, katarungan at kagalakan. At ito ang dapat nating ibahagi. At sa bandang huli, mga kapatid, ano ang tunay na kayamanan? Ang tunay na kayamanan ay makikita natin sa unang pagbasa, na kung saan katakot-takot na paghihirap ang sinabi ni San Pablo sa kanyang mga kasama. Naroong siya ay malapit ng patayin, naroong siya ay lumubog ang barko, naroong siya po ay hagupitin. At bakit po siya pinahirapan? Sapagkat para sa kanya, ang paghihirap na ito'y inaalay niya kay Kristo sapagkat nakita niya na ang tunay na kayamanan. Nakita niya na ang tunay na perlas. At bakit po siya hinagupit?
Bakit po siya montik ng patayin? At bakit montik na siyang malunod? Dahil kay Kristo. Ang dahilan ay si Kristo. Ipinangaral niya sa mga Romano na ang tunay na Panginoon ay hindi ang emperor. Hindi si Julius Caesar ang tunay na emperor. Ang tunay na Panginoon ay si Jesus. Ipinangaral niya sa mga Hudyo na ang tunay na Mesaya ay walang iba kundi si Jesus. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang tunay na kayamanan ay si Jesus. Hindi tayo dapat mag-impok ng mga material na bagay na sisirain ng insekto, ng kalawang, anay, o anuman. Ang pinakamahalaga po, ibahagi natin ang yaman ni Jesus.